Dalawang taong hindi magkakilala ang biglang na-stranded sa gitna ng napakalawak na bundok na puro yelo. Walang paraan para makahingi ng tulong. Kaya ang tanong, paano sila makakasurvive sa sobrang lamig? Ano kaya ang gagawin nila? What is up, Internet? Here we go again sa Nickplex. Makikilala natin si Alex. Isang magandang babae na kailangang makarating agad sa New York dahil kinabukasan na ang kasal niya. Samantala, nasa airport din si Ben na isang doktor. Nagmamadali rin siyang makauwi sa New York dahil may pasyente siyang kailangang operahan, pero malas nilang dalawa dahil na-cancel ang flight dahil sa malakas na bagyo at kinabukasan pa ang susunod nilang flight. Habang kausap ni Ben ang isang staff tungkol sa kahit anong paraan para makarating agad sa New York, narinig iyon ni Alex. Nilapitan niya si Ben at sinabi niyang pareho naman silang nagmamadali kaya mas mabuting maghatian na lang sila sa gastos at umarkila ng pribadong eroplano. Pumayag si Ben kaya lumapit sila sa isang matandang piloto at agad na nag-book ng private flight. Makalipas ang ilang sandali, lumipad na sila. Kasama rin ng matandang piloto ang alaga niyang aso. Noong una, maayos ang lahat. Tahimik ang biyahe at wala namang problema. Pero bigla na lang sumama ang pakiramdam ng piloto habang nasa ere sila. Agad siyang tinulungan ni Ben. Pero dahil nawala ng kontrol ang piloto, bumangga ang eroplano sa napakataas na bundok at tuluyang bumagsak. Hindi na nakaligtas ang matandang piloto. Samantalang sina Ben, Alex at ang aso ay himalang nakaligtas, kahit nagtamo rin sila ng matitinding sugat. Pagkalabas ni Ben sa wasak na eroplano, na-realize niyang napakalayo nila sa kahit anong sibilisasyon. Puro bundok na nababalutan ng makapal na yelo ang makikita sa bawat direksyon. Pagkatapos noon, inilibing niya ang piloto sa ilalim ng makapal na niebe bilang huling respeto. Habang si Alex naman ay wala pa ring malay, nilinis at binalutan ni Ben ang mga sugat nito. Dahil halos hindi na nila kayanin ang lamig, nagsindi sila ng apoy at doon muna nagpahinga. Kinabukasan, may napansin si Ben na eroplanong dumadaan sa itaas. Mabilis niyang pinaputok ang flare gun sa pag-asang mapansin sila. Pero sobrang taas ng lipad ng eroplano kaya hindi sila nakita at tuluyan lang itong nagpatuloy sa paglipad. Lalong na-stress si Alex nang magising dahil araw na iyon ang kasal niya. Hindi niya alam kung ano na ang nangyayari roon. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil wala pala silang nasabihan na private plane ang sinakyan nila. Sinabi ni Ben na halos imposible silang mahanap dahil sira na ang cellphone ni Alex habang ang phone naman niya ay walang signal. Pero ayaw pumayag ni Alex na maghintay lang. Sinabi niyang paubos na ang pagkain nila kaya kailangan na nilang umalis at humanap ng paraan para makalabas sa lugar na iyon. Hindi naman sang-ayon si Ben. Ayon sa kanya, sobrang delikado ng lamig sa labas. Kapag umalis sila, baka hindi na nila kayaning mabuhay. Mas mabuti raw na manatili muna sila sa crash site at hintayin na may dumating na rescue team. Kaya sa mga sumunod na araw, wala silang ibang nagawa kundi maghintay ng tulong kahit nawawalan na sila ng pag-asa nilang may darating pa. Lumipas ang 5 araw, wala pa ring dumarating na rescue. Dahil dito sinabi ni Alex na kung maghihintay lang tayo rito nang wala tayong ginagawa, mamamatay lang tayo nang hindi man lang sumusubok. Napaisip si Ben sa sinabi niya. Sa huli pumayag din siya pero sinabi niyang hindi pa tuluyang naghihilom ang mga sugat ni Alex. Kaya mas mabuting siya na lang muna ang lumabas habang si Alex ay manatili sa eroplano. Pagkatapos noon, mag-isang umalis si Ben. Nang makarating siya sa tuktok, puro bundok na nababalutan ng makapal na niebe lang ang nakikita niya. Nang mapagod siya, nagpasya na siyang bumalik. Pero habang naglalakad, biglang nadulas ang paa niya. Tuloy-tuloy siyang gumulong pababa at muntik na siyang maging kwento. Buti na lang, bigla siyang sumabit sa malalaking bato bago pa tuluyang mahulog kaya nakaligtas siya. Samantala habang nakikinig si Alex sa ilang voice recordings na nasa cellphone ni Ben, bigla na lang may lumitaw na mabangis na hayop sa labas. Agad itong tinahulan ng aso at lumabas para harapin ang hayop. Pero masyadong mabangis ang kalaban. Nasugatan nito ang aso sa loob lamang ng ilang sandali. Pagkatapos noon, si Alex naman ang sinugod ng mabangis na hayop. Sa sobrang takot, mabilis niyang kinuha ang flare gun at pinaputok ito diretso sa ulo ng hayop. Ilang sandali pa, nakabalik na rin si Ben. Pagdating niya agad ikinuwento ni Alex ang nangyari at sinabi niyang tinamaan niya ang hayop sa ulo kaya malamang hindi pa ito nakakalayo. Hindi nagtagal, nakita niya ang bangkay ng hayop kaya niluto nito ang karne. At sa wakas ay nakakain sila ng maayos matapos ang napakaraming araw. Ang natirang karne ay itinabi nila sa bag para may makain pa sila sa mga susunod na araw. Habang kumakain, sinabi ni Alex na kailangan na nilang bumaba ng bundok
dahil baka magkaroon na ng signal ang cellphone ni Ben sa mas mababang lugar. Pero tumutol si Ben, sabi niya, napakalayo pa rin nila sa sibilisasyon kaya malabong magkaroon ng signal at baka lamig pa lang ay ikamatay na nila kapag lumabas. Hindi sumuko si Alex, mas gugustuhin pa raw niyang mamatay habang sinusubukang makatakas kaysa mamatay sa kakahintay. Pero nanindigan si Ben kaya nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa at natulog silang may sama ng loob. Kinabukasan maagang nagising si Alex. Tahimik niyang isinama ang aso at mag-isang umalis para humanap ng tulong. Kahit puro puting bundok at matatarik na bangin lang ang nakikita sa bawat direksyon, nagpatuloy pa rin siya, umaasang may mahahanap siyang paraan para makaligtas. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Ben. Napansin niyang wala na si Alex. Habang hinahanap siya, may nakita siyang sulat. Nakasulat doon na mag-isa nang umalis si Alex para maghanap ng tulong. Pero alam ni Ben na halos imposible iyon. Siya mismo ay nakalibot na sa lugar at alam niyang wala talagang madaling daan palabas. Kaya agad siyang lumabas ng eroplano at sinundan ang mga bakas ng paa ni Alex sa niebe, umaasang maaabutan pa niya ito bago pa mangyari ang mas masama. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay naabutan din niya si Alex. Pareho silang natuwa ng magkita ulit pero halatang hirap na si Alex. Halos hindi na siya makalakad dahil sa sobrang pagod at nanginginig na rin siya sa tindi ng lamig. Sinabi ni Ben na bumalik na lang sila sa bumagsak na eroplano pero tumanggi si Alex. Ayon sa kanya, napakalayo na ng narating nila. Sayang lang kung babalik pa sila. Kaya ipinagpatuloy nila ang paglalakad kahit pareho na silang halos mawala ng pag-asa. Makalipas ang ilang oras, nakakita sila ng isang kuweba. Agad silang pumasok doon at nagsindi ng apoy para kahit papaano ay uminit ang kanilang mga katawan. Dahil sa sobrang pagod, pareho silang nakatulog. Kinabukasan, muli silang naglakad. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang nakikitang anumang senyales ng tao o lugar na pwedeng hingan ng tulong. Habang kumukuha ng litrato, may napansin silang kumikislap sa malayo. Kahit pagod na sila, nagpasya pa rin silang puntahan yun, umaasang yun na ang hinihintay nilang pag-asa. Matapos ang matagal na paglalakad, narating din nila ang lugar. Pero isang napakalalim na bangin ang bumungad sa kanila. Sinabi ni Ben na sobrang delikado ang tumawid. Kapag nadulas sila, diretso silang mahuhulog sa bangin. Kaya iminungkahi niyang bumalik na lang sila sa kuweba. Pero nainis si Alex. Sinabi niyang wala ring saysay ang pagbabalik doon kung maghihintay lang naman sila ng kamatayan. Habang nagtatalo sila, napansin nilang wala na pala ang aso. Mukhang nahiwalay ito habang naglalakad sila. Kaya sinundan ni Ben ang mga bakas ng paa ng aso para hanapin ito. Pero ilang sandali pa lang ang lumilipas, may nakita siyang isang bahay. Bagamat walang tao sa loob, malaking ginhawa pa rin iyon dahil mayroon na silang matutuluyan. Habang papalapit si Alex sa bahay, nahulog si Alex sa nagyeyelong tubig sa ibaba. Mabilis na tumakbo si Ben papunta sa kanya. Sa matinding hirap, naiahon niya si Alex at agad itong binuhat papasok sa bahay. Wala nang malay si Alex, halos nagyelo na ang buong katawan niya dahil sa matagal na pagkakababad sa napakalamig na tubig. Dahil doktor si Ben, alam niya ang dapat gawin. Agad niya itong tinurukan ng gamot at ginawa ang lahat para maibalik ang normal na temperatura ng katawan nito. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nagkamalay si Alex. Nagluto rin si Ben ng pagkain gamit ang mga natagpuan niyang supply sa loob ng bahay para mabawi ni Alex ang kanyang lakas. Isang araw habang nasa labas si Ben at pumuputol ng kahoy para sa kanilang apoy, naiwan namang mag-isa si Alex sa loob. Habang naghihintay muli niyang pinakinggan ang mga voice recording sa cellphone ni Ben. Pero eksaktong pagpasok ni Ben, nakita niya ang ginagawa ni Alex at agad siyang nainis. Ipinaliwanag ni Alex na gusto lang niyang malaman kung sino ang asawa nito. Doon sinabi ni Ben na 2 taon nang pumanaw ang kanyang asawa matapos itong magkasakit. Labis na nalungkot si Alex nang marinig iyon. Agad niya itong niyakap at humingi ng tawad. Sa pagkakataong iyon, lalo pang naging malapit ang dalawa. Ang dati nilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan at nang gabing iyon ay tuluyan nilang ipinahayag ang nararamdaman nila sa isa't isa. Kinabukasan muli silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Dahil sa matinding lamig, hindi na halos makalakad si Alex. Kaya gumawa si Ben ng simpleng paragos gamit ang kahoy at doon niya pinahiga si Alex habang hinihila niya ito. Pagkatapos ng napakahabang paglalakad, huminto muna sila sa ilalim ng isang puno. Pakiramdam nila ay naibigay na nila ang lahat ng kanilang lakas at wala nang natitira pa. Makalipas ang ilang sandali, pilit silang ginising ng aso. Halos nanigas na sa lamig ang mga katawan nila. Nang tumayo si Ben, muntik pa siyang mawala ng balanse at mahulog. Pagkatapos, tila may gustong ipakita ang aso kaya sinundan niya ito.
Pagtingin niya sa unahan, may namataan siyang tila isang pabrika sa di kalayuan. Matapos ang napakaraming araw, muli silang nagkaroon ng pag-asa. Agad niyang binalikan si Alex at sinabi rito ang kanyang nakita. Napangiti silang dalawa at buong lakas na ipinagpatuloy ang paglalakad. Pero hindi pa rin sila tinantanan ng malas. Biglang naapakan ni Ben ang isang steel trap na nakabaon sa niebe. Mahigpit nitong naipit ang kanyang paa at napasigaw siya sa sakit. Mabilis na lumapit si Alex at sinubukang alisin ang bitag pero hindi niya ito mabuksan. Dahil dito sinabi ni Ben na huwag na siyang intindihin at magpatuloy na lang si Alex para humanap ng tulong. Kahit labag sa loob niya, wala na siyang ibang magawa. Gutom, pagod at halos wala ng lakas, ipinagpatuloy ni Alex ang paglalakad. Sa wakas, narating niya ang isang kalsada. At sa tamang pagkakataon, isang malaking truck ang paparating sa kanyang direksyon. Pero bago pa man siya makapagsalita, nawala na siya ng malay at bumagsak sa harap mismo ng sasakyan. Agad siyang tinulungan ng driver. Sa sumunod na eksena, makikita na sina Alex at Ben na nasa ospital na. Agad na pinuntahan ni Ben si Alex sa kanyang kwarto at masaya silang nagkuwentuhan. Pero maya-maya lang ay dumating ang fiancé ni Alex. Ipinakilala siya ni Alex kay Ben at sinabi niyang kung hindi dahil dito, malamang ay hindi na siya buhay ngayon. Dahil doon, taos-pusong nagpasalamat ang fiancé niya kay Ben. Doon tuluyang napagtanto ni Ben na hanggang doon na lang ang naging love story nilang dalawa. Magkaiba ang mundong babalikan nila. Kahit pareho silang nasasaktan at mahal na nila ang isa't isa, wala silang nagawa kundi magpaalam. Lumipas ang mga araw. Bumalik si Ben sa trabaho bilang doktor pero mabigat pa rin ang kanyang kalooban. Samantala, si Alex naman ay hindi rin mapigilang isipin si Ben. Isang araw, tinawagan pa niya ito pero hindi sinagot ni Ben ang tawag. Naniniwala kasi siyang kapag muli silang nagkalapit, baka masira lang ang buhay at relasyon ni Alex. Habang lumilipas ang panahon, nagpadala si Alex ng ilang larawan kay Ben. Lalo tuloy siyang nangulila rito. Kaya sa huli, siya na rin ang tumawag kay Alex at nagkasundo silang magkita. Nagkita sila sa isang restaurant. Doon tinanong ni Alex kung bakit hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Sumagot si Ben na pilit niya itong iniiwasan dahil gusto na niya itong makalimutan. Sinabi rin niyang may asawa siya at akala niya ay kasal na rin si Alex. Pero sinabi ni Alex na hindi na natuloy ang kasal nila dahil hiniwalayan niya ang kanyang fiancé. Inamin din niyang si Ben lang ang tunay niyang mahal dahil ito lang ang taong tunay na nakaintindi sa kanya. Wala pa raw siyang nakilalang mas mabuting tao kaysa rito. Pero sinabi ni Ben na kahit wala na ang asawa niya sa mundong ito, mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. Gayunpaman, alam nating mahal na mahal din niya si Alex pero pinili niyang itago ang nararamdaman niya. Paglabas nila ng restaurant, mahigpit silang nagyakapan bago tuluyang maghiwalay. Naglakad sila sa magkasalungat na direksyon pero habang papalayo, pareho silang umiiyak. Hindi rin kinaya ng puso nila ang paghihiwalay. Sabay silang lumingon, tumakbo pabalik sa isa't isa at muling nagyakap ng mahigpit. Akala ko iiwan na naman tayo ng ending na love but not meant to be. Buti na lang nag-U-turn silang dalawa. Sabi nga siguro ng puso nila, bahala na si Batman. Kung tinapos mo tong video, congratulations! Mas matibay pa ang attention mo kesa sa relasyon ng karamihan ngayon. Kung nag-enjoy ka, i-like mo na ang video at mag-comment. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para lagi tayong sabay ma-stress sa mga plot twist.